So, yun. So, good morning, guys. So, it's Monday morning. So, nagising ako ng 8 ng umaga. Nagluto ng konti ng almusalin ko. So, mamaya pang 4 ang pasok ko, pero meron kaming French class today. So, I need to go to my to the company ng alas 3 kasi alas 3 yung start. So, ito ang aking Monday routine. Gising, but since wala naman dito yung family ko, so dahil magkaiba yung time ng sa Pilipinas dito, umaga dito, gabi doon. So I need to call my wife and my kids bago sila matulog. So ganun siguro ganun yung iba sa amin, iba sa atin na nandito sa magkaibang dulo ng mundo, sabi nila, na literal na umaga doon at gabi dito, umaga doon. So yun lang, yun siguro yung mga bagay na parang nag-aano sa atin, nagpapalungkot minsan, pero ano rin yan, darating din ng araw na makakasama nyo rin ang isa't isa. So tiwala lang sa plano ni Lord sa atin. So tiyatawagin ko sila pagkagising ko, usually mga 8 o 7, mga ganun, until 11. So kahit na may pasok, so I make sure na monitor ko pa rin sila, hindi lang sa CCTV, sa communication. Natatanong ko yung mga anak ko kung ano yung mga ginawa nila sa school. So ang usually tinatanong ko sa kanila, kung for example, ano ba ang na-experience mo ngayong araw. So kasi pagka tinanong mo kumusta yung school, parang normal lang. So mas maganda kung itatanong nyo sa mga anak nyo, anak natin, na ano bang nangyaring maganda sa iyo ngayong araw. So isang way yun na parang nawawala yung gap nyo as parent at anak. So parang nagiging interesado kayo doon sa nangyari sa anak nyo. So mag-open up siya ng mga bagay na hindi nila dati na gustong i-open up kasi nga natatakot sila. So yun yung mga masasabi ko na dapat pagtuunan natin ng pansin as parent. So yun, lalo na ako malayo, so I need to sabi nga nila, cope up sa mga oras na wala ako sa kanila. So tulad ng bunso ko, once ko lang ata siyang nakasama ng birthday niya. So ilang years na. So I'm thinking na sana makapagbakasyon tayo para ma-celebrate naman uli yung birthday niya na kasama ko siya. So yun, hopefully
ma-grant ko naman yung wish ng mga anak ko na makasama sila tuwing birthday nila. So, yun, isa sa pinakamahirap yun. Lalo na ako na halos dati talagang wala akong pinapalagpas na ano nila, na event ng buhay nila. So, yun yung nagpapalungkot sa akin minsan. So, pero ganun talaga eh. Ganun talaga buhay. Kung gusto natin ng ah, ah, mas magandang buhay sa pamilya natin, aminin man natin, sa Pilipinas, bihira o matagal bago mo ma-achieve yun. So, swerte na lang yung mga tao na na nakikita nila yung ano nila, yung um, future nila na maganda sa Pilipinas. So, yun. Saludo ako sa mga taong ganun, lalo na yung mga masisipag. Wag lang yung mga, alam mo naman, ang issue ngayon sa Pilipinas. So, yun. Yun yung mga bagay na namimiss ko. Mga event ng buhay nila. So, every night, kinakausap ko sila para naman na magka-idea ako sakali na na malaman ko ba na kung ano yung mga nangyari sa buhay nila nang hindi ko sila nakakasama. So, it's a good thing na meron ng technology ng ganito na video chat, 'di ba? Messaging. Okay 'yun. So, 'yun. So, mamaya tatamad ako magluto eh. Siguro yung mga simpleng luto na lang mamaya. Kasi meron pa ako diyang mga ibang niluto kong ulam na hindi ko naubos. So, parang ika ko nga cost cutting tayo ngayon. Di ba? Taas ang bilihin. So, yun, baka initing ko na lang, tapos saing na lang ako. Okay na yun. Prutas. Di ba? Gagawin natin lahat para makatipid, pero hindi naman yung sobrang tipid kasi siyempre kailangan din natin alagaan yung katawan natin. So, yun lang. Kailangan ma-share ko sa inyo ngayon na and advice na sa tulad nating mga OFW, kailangan kahit wala tayo, we have to spend time na makausap lalo na yung mga anak natin. Kasi minsan may mga bagay sila na gustong sabihin pero natatakot sila. So, iwasan na natin kayo kung anong way nyo. Pero sa akin, mas okay yung ganun eh. Yung tatanungin ko, ano yung pinakamasayang nangyari sa buhay mo? Sasabihin nila sa'yo, to. Magkukwento sila. Talaga, ganyan, di ba? Ano bang di mo nagustuhan sa lesson mo? Yung mga ganung tanong. So, kaya mas maganda kaya kausap natin sila para hindi sila matakot lalo pagka may nangyayaring di maganda sa mga pangyayari nila nang wala ka. Yun na rin. Para na rin sa atin na hindi natin sila masyado mamiss. So, yun lang. À la prochaine. Mamaya, pasok ako. Hanggang madaling araw. So, ngayon, ayan, yan.
Ayan na naman. Nag-snow na naman. Magpapala na naman tayo. So, pinagpala na naman tayo bago umalis mamaya. So, 100%. Bye-bye.